Hi guys! Ngayon naman magluluto po ako ng pinakbet. So, ang mga ingredients natin is bagnet. Meron din po akong pork na pangdagdag. And then, isang buong white onion. 4 cloves of minced garlic. And 3 pieces of tomatoes. Eggplant na binabad ko sa tubig para hindi mangitim. And okra, around 8 pieces. 2 small pieces of bitter gourd. And shrimp paste. Meron din ako sitaw, around 200 grams. And 1 small whole squash, kalabasa. So, start na po tayo. Maglagay tayo ng half a cup ng oil. Oh. Pag nainit na, lagay natin ng garlic. And onion. Garlic, onion. Isa lang po. After mag-isa, medyo lutuin lang natin ng kaunti yung onion. Garlic. Ayoko pong sunog yung yung garlic. So, kaya sinasabay ko agad yung yung onion. And then, lagay na po natin yung kamatis. Lagay natin yung kamatis. And then, maglalagay tayo ng 3 tablespoon ng shrimp paste. Depende po sa inyo kung gaano nyo kaalat. Pero ako po, usually, gusto ko po talaga yung medyo marami. Hindi naman marami, yung okay lang. Yung kayang ito. So, meron po akong additional na pork dito. Yung binoil ko kanina. Yan, ilalagay ko lang ito. Depende po sa inyo yung shrimp paste na ilalagay nyo. And then, maglalagay lang po tayo ng water. Half a cup of water.
And then, let it simmer. Haluin natin. Takpan po natin. Let it simmer for 2 minutes. So, 145. 145 timer. Okay po. So, tanggalin lang natin ito. Make sure po na check na din. Medyo maliit po yung aking lutuan kasi po malaki. Yung iba po naglalagay ng asukal kung gusto nila medyo matamis. Optional po yun. Nasa sa inyo po yun. Pero try po natin mamaya. So, ang una ko pong ilalagay sa gulay is yung kalabasa. Kasi medyo matagal ito. Ano lang siya, 1 small kalabasa. So, again. Okay, meron po kasing kalabasa na minsan mahirap lutuin. Meron naman pong kalabasa na mabilis lumambot. So, isusunod ko po is yung sitaw, ampalaya, talong. Pagka almost ano na po, talong at okra. Unahin ko po, yun na po ang huli ko. And then yung ating bagnet. And let's see. Tikman na rin po natin. Waiting tayo ng konti. Ayan na rin tayo ng bang. Serving. Ayan natin yung presentation. Simmer natin ulit. So, every paglalagay po kayo ng gulay, depende po kung gaano katagal. Depende rin po kung sa kung ano yung kung gaano kabilis siyang maluto.
So, another 5 minutes. Yung iba po gusto crunchy. Yung iba naman gusto fully cooked. So, depende po sa inyo yan kung paano nyo po siya i-execute. So, check po natin. Huwag nyo na po kayong maglagay ng tubig. Kasi mas masarap po dito yung medyo malapot. Try po natin mag-taste ng pinakasabaw niya kung okay na. Wow! Masarap po. Hindi ko po... Okay na po yung lasa. Yung alat niya, okay lang po. Sakto lang. Ito po pala yung cherry tomato natin, pang garnish. Okay, so next po natin is yung palaya. Maghugas muna po ang kamay. Kasi po, ilalagay ko yung talong. Tanggalan ko lang po ng tubig. So, takpan po ulit natin. Medyo magtutubig po yung talong kapag nilagay natin. Medyo huwag tayo ng basta. So, i-simmer lang po ulit natin ng 2 minutes. Then, ilagay po natin yung okra for 2 minutes. Then, last po natin yung bagnet. Then, turn off na po natin yung kalan. Pero, make sure lang po na luto yung mga gulay nyo bago nyo turn off. Or, okay lang naman po yun na half cook kasi po, still cooking pa naman po kapag na-turn off na natin yung apoy. Hindi na natin ito kailangan. Okay. Diba natin ito? Ang ganda po ng kulay niya. So, niluto ko na po lahat yung gulay ko kasi sayang. So, yung mga gulay po, depende sa inyo kung natatansya nyo kung ano yung mas madaling maluto. Ayan, ito yung gulay nyo. So, again, 2 minutes po ulit. Yung okra po, huwag niyo po masyadong i-overcook kasi magiging slimy po siya. So, last ko po siyang nilalagay kapag nagluluto ako ng pinakbet. So, ilagay na po natin yung okra. Halayan nyo muna po siya sa top. And then 2 minutes po ulit. Ito yung paglalagyan natin ng presentation. Hindi ko na po ilalagay lahat. Yung ipapresent ko na lang po ang ilalagay ko sa cake para ito yung garnish. So,
iba po natin siya na lagay. Hindi po siya, depende po sa inyo kung ano, pero ako po kasi ganun yung teknik ko ng pagluluto. Para hindi ma-overcook yung iba. So, ilalagay na po natin yung bagnet kanina. And then, so, cover po natin. Hugas po akong kamay. Yung bagnet po kasi luto na yon. Mas luto po yun, mas crunchy yun kesa dun sa una kong nilagay kanina para sa mas maraming sahog. So, pakuluan muna po natin siya ng 2 minutes more. And then, i-off na po natin yung kalan. Enough ko na po yung kalan. Then, hayaan nyo lang po siyang mag-sit dyan. Kasi po, continuous cooking pa naman po yan. So, tamang-tama lang po yung ano, yung sinabaw natin kanina na 1 cup sa dami ng gulay ko. So, maglalagay lang po ako ng konting present. Tingnan nyo po yung mga gulay niya. Ganun pa rin po yung kulay. Saka po, halos ano po, pantay-pantay po yung luto niya, hindi po lahat overcook. Lagyan po siya natin ng konting bagnet sa ibabaw. Ayan. Okay, hugasan po ang kamay. So, pag nag-plating po kayo, make sure po na malinis yung gilid. Okay. And then, lagay po tayo ng cherry tomato para maganda naman po yung ating presentation. Ito na po yung aking pinakbet. Yan po. Thank you po.